Pupuwede ho ba ninyong maipaliwanag lang ito hong sorry po, Chairman, ito hong, paparating na BARM election, first parliamentary election po ito. Papaano ho ba ang kanilang paghahalal? Opo, ilan po ang uupo doon sa parlamento at papaano po yung hatian ng boto dito para maintindihan lang po natin bagamat malayo ito sa atin dahil nga po ito po'y bahagi ng Pilipinas para maintindihan po ng mga taga Luzon at Visayas. Maraming salamat, Sir Ted, sa napakagandang katanungan. Pero una po muna sa mga kababayan natin na wala sa Bangsamoro, napaka-importante po ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Yan po ang pangako natin sa kapayapaan. Yan na po yung ating puprutas, ika nga, nung ating pong pinaghirapan na para makarating natin ang kapayapaan. Ngayon po, sila po ay merong parlamento. Para rin pong kongreso natin yan, kaya lang parlamento sila sapagkat meron po silang chief minister, meron silang mga ministro ng iba't ibang ministry na kung saan yung yung chief minister at mga ministro nila ay kabilang sa mismong parlamento rin, members din ng parliament. At the same time, sila ay humahawak ng executive department, hindi katulad sa presidential form, iba executive, iba ang legislative. Ngayon po, 80 po ang miyembro ng parlamento. Sa 80 yun po ay 32 ang ihahalal na mga miyembro ng parliamentary district, parang congressman nila o parang mga konsihal at sangguniang panlalawigan natin, meron po silang parliamentary districts, 32 po lahat yon. At meron naman pong 40 sa 80, so 32 plus 40, na yan po ay mga nominado naman ng mga partido politikal. Sa kasalukuyan, meron pong 7 na accredited na regional political parties ang maglalaban-laban para makuha yung 40 seats na yon. Paano po ang distribution? Sino ang makakakuha ng 40? Ang sabi po ng batas ng election code ng mismong Bangsamoro, kung sino ang may makakuha ng 4% of the valid votes cast, yung naiboto mismo para doon sa mismong political party. Halimbawa po, ang botante 2.3 million, ang nakaboto 1 million, ang bumoto sa mismong political parties, Sir Ted, ay 100,000. Ang magiging basihan ng 4% ay yung 100,000. So kung sino ang makakuha ng mismong 4,000 halimbawa doon sa 100,000 ay kanya lahat ang 40 seats kung isa lang ang makakuha. Kung dalawa po silang makakakuha ng 4%, dalawa po ang maghahati doon sa 40. Kung tatlo po sila, divided by 3 naman. So yan po ay 32 plus 40 at yung pong matitirang 8 naman yung po ay ihahalal ng tinatawag na sectoral organizations. Wala pong halalan yon, mag-a-assembly lang sila. Mga kababaihan, meron sila mga organisasyon na accredited ng COMELEC, sila ay maghahalal sino ang ating representante. Yung kabataan, sino ang ating representante. Indigenous people, sino ang ating representante. 6 na sectors po yan na magre-representa doon sa 8 para po 80 lahat. Ngayon po, Sir Ted, nagkaroon kami ng problema at yan po ay issue. Ang issue, diniklara po na ang Sulu ay hindi na parte ng Bangsamoro. Ang ibig sabihin, yung mismong seats, yung upuan na allocated sa Sulu na 7 ay dapat sanang na-distribute doon po sa natitirang mga probinsya ng Bangsamoro. Subalit, naghintay po kami, Sir Ted, ng medyo matagal-tagal na ilang buwan, hindi po kaagad na ipasa yung batas. Kaya nagdesisyon po ang COMELEC, proceed kami doon sa 25 lang of the 32. Sapagkat yung 7 naman, bahala na si Parlamento kung ano ang gagawin niya. Kung appointment, special election ba o bakante na lang. Pagka-desisyon po namin na gano'n, Sir Ted, bigla po kasing naglabas ang Bangsamoro ng batas na kung saan nire-reapportion nila, nire-redistrict nila yung buong Bangsamoro na makaka-apekto po sa timeline namin at kung sakaling susundin po namin sila, ay lalampas na po kami sa October 13. Kaya po nagdesisyon, pinanindigan namin, doon muna kami sa 25. May pangatlo at panghuling issue, Sir Ted. Meron po silang none of the above. First time sa kasaysayan ng eleksyon natin. Ano po yung ibig sabihin? Kung ang kumakandidato sa distrito, Sir Ted, ay 5 na kandidatong tao bilang district representative, ang pang-anim po nun ay none of the above. Ngayon po, may problema po kami, Sir Ted, doon. Anong problema? Paano kung manalo si none of the above? Sino ipoproklama ng COMELEC? Ni-research po namin yung debate ng parlamento nung ipasa nila yung batas. Wala po sa debate. Wala pong nagkaroon ng debate. Nung magkaroon po ng sa plenaryo, ni-research po namin, wala rin pong debate, Sir Ted, basta po na ipasok lang yung mismong none of the above. So issue pong malaki yon. Mukha pong kakailanganin ng COMELEC na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ni none of the above.
Pati po sa ano, Sir Ted, pati po sa partido politikal, meron din po silang none of the above. Ang tanong, paano kung si none of the above makakuha ng 50% halimbawa, tapos si partido politikal nakakuha ng 4%. Ibibigay mo ba yung buong 40 sa nakakuha lang ng 4% samantalang may none of the above na 50% ang nakuha?